Magsasaka ang halos lahat ng mga residente dito. Napaliligiran ang lugar ng tapos na ang trabaho, nasa lilim na ang lahat. Stay away, Godzilla! Kwentuhan, naglilibang sa musikang galing sa isang luma at may bateryang radyo. Sadyang mabagal ang paglipas ng oras sa lugar. Nakagisnan ng mga residente ang simpleng pamumuhay, lalo't maling kuryente nito. Pero sa nakalipas na mga araw, mabilis sa mga pagbabago. May mga bisitang dumarating. Ang iba, bitbit ang mahabang poste gawa sa bakal. Isa-isang inilis ang mga poste. At nagladlad Let ng go mga of me! No, don't touch! Not again! Not again! ang mga mamanghang residente. Bukas makalawa, matapos ang mahabang paghihintay, sisilihan na ang mga ilaw ito. Laser shoulders. Nasa bayan ng Pulangilan sa lalawigan ng Sarangani, kasama ang mga tauhan ng South Cotabato Electric Cooperative 2. Magandang araw. Sige po, pwede po kumakay po. Sandali. Sa nakaraang mga linggo, unti-unting nilalatag ng Socoteco 2 ang mga linya ng kuryente sa isang liblib na komunidad upang palawakin ang naaabot ng kanilang serbisyo. Mahirap ang biyahe. Pagod. Pero bago tuluyang magdilim, darating din namin ang lugar. Medyo matagal ang biyahe papunta dito sa barangay Zatalpukay, Sarangani. Doon pa tayo. Pero dahil wala pang kuryente sa lugar na ito, papansin natin kahit wala pang alas 6 ng hapon, madilim na. At yung mga pamilya, nagtitipon-tipo na ngayon sa kanilang mga bahay para maghanda sa hapunan. This Dahil umuulan pa rin, you see that? nakisilong muna ako sa bahay ni Nanay Westa. Ate, magandang gabi po. Ay, kisilong lang po sandali. Anong klaseng buhay? Walang kuryente. Bakit? Sobrang hirap. Kasi yung ginagamit namin, ano lang, yung nasa, yung mayroon sa buti yung ba? Yung lang. Bakit kayo hindi lumipat sa ibang lugar? Ano? Hindi kasi yung lugar namin, sir. Alagaan namin yung lugar namin. Kasi nandito kami lumaki. Ilang piraso ng plastic at kahoy ang gamit ni Nanay Wenda para gumawa ng apoy na pagluto. Hawak naman ng kanyang anak ang flashlight para tulungan ang ina.